Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Martes, 5 sa buwan ng Abril. Ako po si Romeo Mataak Jr. mula po sa Philippine Information Agency dito po sa ating lalawigan ng Marinduque. Atuwang po natin ang Marinduque News at ang Lucky 7 Channel 3 sa paghatid naman po ng pinakasariwang balita na may kaugnayan, may kinalaman po dito po sa ating lalawigan. At tayo po ay mapalad ngayong hapon o ngayong umaga. Nasanay na ako na ang programa ko ay sa hapon. Sapagkat makakapanayan po natin ang Regional Information Officer ng Department of Social Welfare and Development o ng DSWD Mimaropa upang bigyan naman po kita ng update hinggil naman po sa distribution ng SAP o ng Social Amelioration Program dito po sa ating probinsya. At magbigay po muna tayo ng update dito po sa ating weather condition dito po sa ating lalawigan. Kakatapos lamang po ng isang malakas na buhos ng ulan sa atin pong bayan ng Buwak. At sa ating mga kababayan na gusto pong makibahagi sa atin pong panayam, interview sa representative po ng DSWD Mimaropa, maaari po kayong magpadala ng inyong mensahe sa 0925-8859-578 o kaya naman po ay sa official Facebook account ng Philippine Information Agency Marinduque, gayon din po ng Marinduque News Network. At batiin na rin po muna natin ang lahat ng ating mga kababayan na nanonood po sa pamamagitan ng kanilang mga telebisyon, Bayan ng Buwak, Bugpog at Gasan. At sa lahat po ng ating mga kababayan na nanonood naman sa pamamagitan ng ating mga official social media account, isang magandang araw po sa inyong lahat. At huwag na nga po nating patagalin pa, nasa ating linya na po ang representative o ang Regional Information Officer ng DSWD Mimaropa sa katauhan po ni Miss Chatty Dicena. Miss Chatty, magandang umaga po. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay ngayong umaga. Miss Chatty, kumusta po muna kayo? Mabuti naman po at mabuti at malakas pa rin ang ating kalusugan. Miss Chatty, kami po ay makikibalita hinggil naman po sa update ng distribution po noong cash grant o nung iba pa pong mga relief packs na ibinahagi po dito sa ating probinsya o sa lalawigan po ng Marinduque sa pamamagitan po ng Social Amelioration Program. Ano po ang recent development po hinggil sa bagay na ito? Ayan po. Una po sa lahat, maraming salamat po pala sa pagbibigay sa amin ng platform para po maibahagi ang updates tungkol sa SAP sa probinsya ng Marinduque. Unang-una po, nasa 62% na po ang nabayaran or nabigyan, nakatanggap ng Social Amelioration Emergency Assistance sa bayan sa probinsya po ng Marinduque. Bale, 35,918 na po na families ang nakatanggap. That's out of 57,891. Samantala po, sa mga unpaid naman po, 21,973 families po, o 37.96% po, ang hindi pa nakakatanggap. Pero as of now, patuloy pa rin po yung pag-pay out at yung pamamahagi po ng bawat barangay at LGU sa Marinduque. So, Miss Chatty, meron po ba kayong datos po hinggil naman po dun sa bawat bayan na update po ng distribution? Yes po, for Buwak, meron na 7,000 of 13,882. For Buenaventura po tayong
3,931 families paid out of 5,275. Samantala, sa Gasan naman po, meron na tayong 6,133 families na nabahagian ng emergency subsidy. That's out of 8,485 families. Also, sa Mugpog, meron na pong 4,928 families out of 8,730 ang nakatanggap ng emergency subsidy. On the other hand, sa Santa Cruz po, 8,831 families out of 14,249 ang nakatanggap na ng emergency subsidy under SAP. And lastly po, sa Torrijos, meron ng 4,965 families o from 7,270 ang nakatanggap na po or nabahagian na ng SAP. So, Miss Chatty, pakiulit nga ni po, medyo hindi ko po nakuha in terms po of percentage yung kabuuan po ng nabiyayaan sa buong Marinduque na gaano na po karami yung total? Ang total po natin na paid ay 35,918 families out of 57,891 na ang percentage po niyan ay 62.04% para sa buong probinsya ng Marinduque. So parang lumalabas pa po, Miss Chatty, na 3/4 pa lamang yung nabiyayaan at meron pa pong 1/4 na inaasahan Yes po. pong makakatanggap. Ano po? Yes po, tama po. Opo. Miss Chatty, batid po natin na nagbigay po ng parang deadline ang DILG sa mga barangay o sa mga pamahalaang lokal para po maibahagi na yun pong nararapat na ayuda para sa amin po o para sa atin pong mga kababayan. At tinitingnan po kaya ng DSWD hanggang kailan po ito nila tinitingnan na maiabot na o makumpleto na po at least 98 to 99% o 100%, Miss Chatty, yung mai-distribute na o mabayaran na po o maibigay na po na ayuda para sa ating mga kababayan. Yes po, tama po yan. No? Inaasahan po talaga natin na matatapos na nila before end ng April yung pag-payout. Pero naiintindihan po natin sa DSWD na nahihirapan po talaga yung ating mga LGU na mag-payout lalo na at konti lang po ang workforce. Talagang kinukulang po tayo sa work limitations tulad ng sa bangko kung magkano lang po yung ma-withdraw nila per day. So, isa rin po bakit mas tumatagal po yung ating pag-payout. Pero, ina-expect po natin na sana this week ay mas talagang ma-reach po natin yung target na kung hindi man 100% ay 95 to 99% po ay makatanggap na dahil of course inaasahan po natin na kailangan po talaga to ng mga kababayan natin. Pero tulad po ng sinabi ko na nakikisimpatsa po tayo at naiintindihan natin ng mga LGU kung bakit nahihirapan po sila na mag-payout ngayon. Kaya rin po hinihintay po talaga namin at nakikipag-cooperate po ang DSWD sa iba pang mga ahensya para po matulungan din ang mga LGUs na makapag-payout po ng mas mabilis. Tulad din po ng AFP, ng PNP, BFP na talagang nakikipagtulungan po sa mga LGU upang masigurado rin po yung kaligtasan ng mga tao sa payout o sa ginagawang payout sa kanilang mga lugar. Dahil naiintindihan din po namin na malaking pera po yung hawak ng ating mga staff sa LGU at hindi rin po maiiwasan na magkaroon ng ilang problema sa seguridad. Kaya kailangan din po na tight yung security natin dun sa baba. So, sinasabi niyo po, Miss Chatty, na merong mga contributing factors or mga agencies na nagiging dahilan po para hindi maagad-agad yung pamamahagi po ng ayuda o makumpleto po yung pamamahagi nung ayuda o nung SAP
mula po sa ating gobyerno. On the part naman po, Miss Chatty, noong sa mga barangay, ano po kaya yung mga nagiging challenge base po sa mga impormasyon na nakakarating sa inyo mula naman po sa DSWD representatives on the ground? Ayan po. Actually po, talagang nakukuha namin yung mga feedback ng ating mga MSWDO at ating mga staff ng DSWD sa baba. Isa daw po sa mga nagiging dahilan or nagiging challenges po nila sa baba ay yung mga kababayan po natin na hindi daw po nagsasabi ng totoo, na meron pa lang silang kasamang hindi eligible or hindi kwalipikado dun sa kanilang tahanan, pero hindi nila dinedeclare doon sa kanilang pag-fill out ng SAC form. So, upon payout, kung saan po ginagawa ito ng LGU, so nabibigyan po sila ng 5,000 pesos na ayuda, and then pagbalik po sa MSWDO sa kanilang validation, nakikita po o kaya may nagsusumbong na kapitbahay na may eligible or may kwalipikado sa kanilang tahanan, ay binabalidate po ito ng MSWDO, at kapag napatunayan po na talagang hindi po tama yung nailagay nila sa SAC form, ay binabawi po ng LGU at ng MSWDO ang ayuda na naibigay sa kanila para po maibigay doon sa talagang nangangailangan. So, isa po yun sa mga naging problema on the grounds na hindi po nagiging totoo yung sinasabi ng mga ilang kababayan natin doon sa fill out nila sa ating SAC form. Okay. So, nagkakaroon din po pala, Miss Chatty, ng validation on the ground. Ano po? On the spot? Yes, I mean, on the spot. Kasi ang naintindi ko po, Miss Chatty, ay nung sinubmit po nila yung kanila pong mga SAP form o yung social amelioration form, di po baga, Miss Chatty, dati po ay naglabas po muna ng mga form. Ano po? Ang intindi ko po doon ay yun po ay vinalidate na ng mga MSWDO. So, ang nangyayari po pala ngayon, so meron din po palang validation kapag namimigay na o nang namamahagi na ng ayuda po mula sa DSWD. Yes po, tama po. Ganito po kasi ang nangyayari. Sa simula po ng pagbibigay ng SAC form ay may initial assessment po na ginagawa ang barangay, kung saan dito po nila matutukoy kung itong pamilya na ito ay dapat bigyan ng SAC form. At kapag nabigyan po ng SAC form, hindi po ito kasiguraduhan na sila ay mabibigyan na agad. Dahil tama po, babalik po ito sa MSWDO at i-assess po kung ano yung nakalagay doon sa kanilang SAC form. Kung nakalagay po doon sa kanilang SAC form ay wala silang pamilya na nagtatrabaho sa gobyerno o wala silang mga pamilya na nasa formal sector or nagtatrabaho sa private companies, sila po ay mapapabilang talaga dahil yun po yung i-declare nila sa kanilang SAC form. So, upon validation, ay makakatanggap po sila. So, during payout po, dahil dala nila yung kanilang kalahati ng SAC form, ay may on-the-spot validation din po ulit yon na tignan yung SAC form kung tama ba yung copy na nasa MSWD at copy ng ating kababayan. At kapag napagtugma po yon ay okay po, bibigyan sila. And then, nagkakaroon din po yung pangalawang validation po or yung pangatlong validation, technically, ay nangyayari kapag may nagsumbong po, may grievance mula doon sa kapitbahay na sinabi sa LGU na meron siyang kapamilya na nagtatrabaho sa gobyerno pero nakatanggap siya. At yun po, ang ginagawa ulit na binavalidate ulit para po makita kung talagang tama yung spekulasyon o yung alleged na pagpeke doon sa kanyang pagsisinungaling po doon sa kanyang SAC form. Kaya po kapag na-validate po ito na hindi totoo, ay kinukuha po yung pera para maibigay doon sa talagang mas nangangailangan po. I see, yun po pala ang dahilan. Kaya po pala, ngayon po ay nauunawaan ko na sapagkat nakakatanggap po tayo ng mga complaint o ng mga reklamo
mula po sa ating mga kababayan mula sa ilang mga netizen dito po sa ating probinsya, dito po sa Marinduque, na bakit daw po merong inabawian ng mga cash grant o nung mga ayuda mula po sa DSWD. So, yun po pala yung dahilan sapagkat minsan po pala ay hindi po nagasabi ng totoo yung ilan sa ating mga kababayan, na siguro isa din sa dahilan, Miss Chatty, ay nabigyan na po ng ayuda rin mula naman po sa DOLE o dun sa camp, Yes, ay opo. tumanggap na o nag-avail pa nitong programa sa DSWD. At isa rin po yun sa dahilan na kapag na-verify o na-validate po ng mga kawani ng DSWD o ng MSWDO, ay yun po yung nagiging o isa sa mga nagiging pagkakataon para bawiin yun pong sana ay ibibigay na ayuda para po sa kanila. Tama po. At ang ilan din po, Miss Chatty, ay yun pong sinasabi ninyo na hindi naman pala sila qualified doon po sa binigay na guidelines ng DSWD. Opo, tama po yun, sir. Dahil nagkaroon din po ng pronouncement ang ating DSWD Secretary Rolando Bautista na kapag napatunayan po na ang isang benepisyaryo ay hindi kwalipikado at dineclare niya doon sa kanyang SAC form na siya ay kwalipikado talaga, pero mapatunayan po upon validation, pagdating po sa regional office o kaya po ay may nagreklamo at na-validate na talagang hindi siya kwalipikado, babawiin po talaga yung nakuha niyang ayuda. At hindi lang po 'yon, hindi pa rin sila maabsuelto dahil maaari po silang makasuhan kung sakaling mapapatunayan po na hindi po tama yung nailagay doon sa kanilang SAC form. Gayon din po, kung meron pong mga lokal na opisyal sa barangay or sa LGU na mapatunayan po na alam nila na hindi kwalipikado itong pamilya na ito, ngunit binigyan po nila ng ayuda, ay maaari rin po silang makasuhan. Base rin po ito sa itinalagari ng DILG na para po sa mga grievances na kaugnay ng SAP. Pero naniniwala po naman ng DSWD nagtitiwala po ang DSWD sa ating mga lokal na pamahalaan na talaga pong sinusuri nilang mabuti. So, inaasahan po natin na wala na po sanang mga mangyari na ganitong mga makakasuhan pa. Dahil sa panahon po ngayon talagang inaasahan natin na magtulungan po tayo upang mabigyan ng nararapat na ayuda yung mga pinakanangangailangan po na ating kababayan. Okay. Ma'am, or Miss Chatty, so mabalik ho tayo doon sa mga pagkakataon po na na-validate po ng DSWD na meron na pala na hindi qualified ang isang pong individual o ang isang residente. Di po ba, Miss Chatty, ay yan po muna ay merong first-hand validation mula naman po sa mga barangay officials or barangay captain ng isa pong pamayanan? Yes po, tama po. Pero ulitin ko lang po na yung validation na po ito ay base lang din naman dun sa kung wala pong CBMS ang isang LGU o yung talaan nila ng kanilang Poorest of the Poor or yung population ng kanilang lugar, ang babasihan lamang po naman ng barangay ay yung nakikita nila or yung sinasabi ng mga kapitbahay o ng mismong pamilya. Kaya po, kahit po sabihin natin na ang isang pamilya ay may nagtatrabahong government employee, pero hindi po, syempre, hindi natin inaasahan na alam ito ng lahat ng barangay officials, di ba po, sa dami naman ng pamilya, ay hindi natin inaasahan na alam nila kung ano talaga yung estado ng buhay ng isang pamilya na ito. Kaya nagbabase lamang sila doon sa ililista po na impormasyon ng pamilya sa SAC form once na mabigyan po sila. So, yun din po, isa rin po yun sa factors na tinitignan natin na inaasahan din natin na hindi ganon ka well-versed, hindi ganon ka-alam ng ating mga barangay kung ano talagang estado ng isang pamilya na ito. So, inaasahan po natin na maging matapat po talaga yung ating mga kababayan sa pagsagot ng SAC form o kaya sa pagsagot sa mga tanong ng barangay officials na nagbabalidate po sa kanila.
Correct. Kumbaga nakabase ho sila sa kung ano po yung impormasyon na binibigay Yes. naman po noong isa sa mga kapamilya o nung isang individual na nakatira po sa kanilang lugar. Ano po. At the Tama same po, time, tama po. ang hangarin din po kasi ng ating mga barangay captain as much as possible ay mapapirmahan po o yung mabigyan po ng social amelioration form. Kaya Tama ngayon po. po, naglalabasan na rin base po sa ginagawa niyong validation at the same time, base po doon sa mga reklamo rin po na natatanggap ninyo. Kaya naman po agad-agad ay inabawi po yung dapat sana ay ayuda para sa kanila. So, ngayon nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na maging tapat po kayo at magsabi po kayo ng totoo sapagkat at the end of the day ay maalaman po ng ating mga taga DSWD at may isa pong may Panginoon po tayo na nakakakita sa lahat po ng ating mga ginagawa. So, Miss Chatty, pagdating naman po, siguro Miss Chatty dahil sa mahalaga po na malaman namin ng amin pong mga kababayan sapagkat may mga naririnig po kami o nakukuha din po kami ng mga reklamo na bakit daw po sa kanilang barangay ay hindi pa nakakapag-distribute ng cash grant. Siguro po Miss Chatty, ipaunawa natin sa aming mga kababayan o ipaalam natin sa ating mga kababayan kung meron po kayong datos on barangay level, sino-sino pa po yung mga barangay na mga hindi pa po nakakatanggap ng cash grant para po mula po sa ating pamahalaan. Ayan po. Sa kasalukuyan po, hinihintay pa rin po natin yung data mula sa bawat barangay dahil yung pumapasok po sa atin sa regional level ay municipal level na po. So, ganun po yung pagpasok sa atin ng data. Kung gusto niyo po, ay babalikan ko po kayo upang mai-report din po kung ano po yung mga barangay na hindi pa nakakatanggap. Pero sa ngayon po, wala pa po tayong ganong data na natatanggap sa ating pong regional level. Okay. So, yan po ba Miss Chatty ay dapat na isi-send sa inyo ng amin pong provincial Provincial Social Development Officer po dito sa aming lalawigan? Yes po, tama po yan. Kasi po, para po sa lahat ng beneficiaryo ng SAP, ay ipopost po yan. Lahat ng pangalan po ng nakatanggap ng SAP sa bawat barangay, bawat munisipalidad, lungsod at probinsya sa buong Mimaropa ay ipopost po yan sa ating website ng DSWD Mimaropa for transparency rin po para makita po ng lahat ng ating kababayan na ito po yung listahan ng lahat ng nakatanggap. Pero sa ngayon po ay kinokolate pa lamang po ito para po maayos po siya na mailagay sa ating website. At para rin po na matukoy pa rin po natin na ang mga pangalan na ito, barangay kung saan sila nakatira at munisipalidad ay hindi rin po makaka-apekto sa kanilang privacy. Dahil nasa Personal Privacy Act din po ito na ating binabantayan. So, yung mga pangalan po ng ating mga nakatanggap ng SAP ay maipopost din po sa ating website. Kaya hihintay lamang po natin na matapos po yung ating mga distribution ng ating mga social amelioration program subsidy para po maipost po natin lahat ng ito sa ating website. Opo. At nakita ko po Miss Chatty na browse ko na po yung website ng DSWD at nakita ko rin po doon yung listahan ng amin pong mga kababayan dito po sa probinsya. At I understand Miss Chatty, ang nakalagay pa lamang po doon ay yun pong kasama sa 4Ps. Tama po ba ako ng understanding? Yes po sir, tama po yan. Nauna po natin i-upload yung mga 4Ps beneficiaries po na nakatanggap ng emergency subsidy under SAP. At susunod na rin po doon yung ating mga kababayan na nakatanggap na non-4Ps naman po. Opo. Miss Chatty, doon po sa ating website ay kasama na rin po baga doon yung mga para sa senior citizen, Miss Chatty? As of now po, wala pa po. Hindi pa po natin naisasama doon. At hindi ko po sigurado kung talagang i-up po yung ating senior citizen na names dahil ang usapan pa lamang po sa ngayon ay SAP beneficiaries pa lamang po.
Okay. Miss Chatty, na-browse ko po dun sa aming barangay na mga pangalan. Meron po akong isang concern sapagkat isa po sa aming mga kabarangay doon ay namatay na nitong nakalipas po na mga buwan. Paano po yun kaya, Miss Chatty? Nandun pa rin ang pangalan niya sa listahan sa website po. Sa social pension po ba ito? Hindi po. Doon po ito dun sa 4-piece. As a 4-piece po, maaari pong ang nangyari dito ay yung pangalan po ng namayapang 4-piece member ay maaari po siyang, ano ba ang tawag dito, ay para pong change grantee, ayun, yun po ang tawag. Mag-change grantee po siya para po maibigay doon sa kapamilya na ay may pangalan doon sa isa nilang kapamilya. Dahil i-take in mind din po natin na ang pangalan po ng member ng 4-piece na nakalagay doon ay yung pangalan ng adult or yung guardian ng bata. Dahil ang beneficiary po talaga ng 4-piece ay yung bata o yung estudyante ng isang pamilya. Ngunit ang miyembro na pangalan nakalagay ay yung guardian po nila. So it doesn't necessarily mean na kapag namatay po yung isa, kung kanino nakapangalan yung 4-piece member, ay hindi na sila kasali sa 4-piece dahil ang beneficiary po talaga ay yung bata. So, ang magiging mangyayari lang po ay mag-change grantee or ipapangalan lang po dun sa ibang pamilya nila na of age o tinatawag natin guardian. I see. At least naliliwanagan po tayo na kahit papaano ay matatanggap pa rin po o makakatanggap pa rin po pala yung naulila naman po nung head of the family. So nakakatuwa naman po yan on some note na marinig at malaman mula po sa DSWD na patuloy pa rin po palang makakatanggap ng ayuda yun pong anak o yun pong bata o yung anak po nung head of the family o nung guardian na nawala o pumanaw. Yes po, tama po yun. Dahil hanggat hindi po nag-18 years old, yung batang beneficiary ng 4-piece ay patuloy lamang po siya makakatanggap. Basta po ay nagagawa po yung mga kondisyon under 4-piece. Pero yun po, Miss Chatty, ay i-update na yung pangalan dun sa from the head of the family na pumanaw na dun sa guardian naman niya ngayon. Yes po. Magiging ganun po basta po maiproseso yung change grantee. At hindi rin po kasi ganun kabilis yung pagproseso nito dahil dumadaan po siya sa mga iba't ibang levels nga po. Dahil from provincial, dadaan po siya sa regional and then sa national office po or sa central office para po maayos po yung data dahil po gusto rin natin pong ipaalam sa lahat na yung data po natin kailangan tugma po siya from the grounds, from the lower level hanggang sa national level po. Okay. Miss Chatty, ilan pa rin po sa mga concern ng ating mga kababayan? Sila daw po ay nabigyan ng Social Amelioration Program form. Subalit, noong panahon na po ng distribution ng cash grant ay wala po silang natanggap. So ngayon, isa po siguro sa mga dahilan ay dahil sa hindi sila qualified. Ang concern po nila, bakit daw po hiningi o kinuha pa sa kanila o ipinabalik pa sa kanila yung form? Ayun po, yung isa rin po yan sa mga natatanggap namin na tanong po, no? At ang sagot po dyan, dahil itong form na po ito ay pagmamay-ari po ng IATF. Nakalagay po doon sa ating upper right corner ng form na kopya ng IATF po. Tapos po, sa kalahating form po, maaari na po naman po nila itong kunin dahil sa kanila po yun. Ayon po sa ating central office, ay maaari po nila itong kunin. Ngunit, pinapaalala lang po na yung isang kalahati po ay kopya ng IATF. At alam ko po na nag-aalala sila na baka gamitin ng barangay captain o kaya ng MSWDO, ng sino man sa LGU, yung form namin dahil nakapirma kami doon. Baka kunin nila. Hindi po mangyayari yon dahil po, upang makuha ang ayuda, kailangan po ang isang beneficiaryo ay pumirma mismo sa payroll. Kapag hindi po nakapirma sa payroll at wala po ang kanilang litrato, hindi po yon makukuha ang ayuda. Dahil yun po ang requirements para masabi na nakuha nila ang ayuda. Yun po.
So, ibig sabihin, Miss Chatty, kapag tumanggap ng ayuda, ay malagda at tapos ay apicturan po yung tumanggap? Tama po. Yun po ang base sa ating JMC or Joint Memorandum Circular at base rin po sa ating Memorandum Circular number 9 under Social Amelioration Program na kailangan po ang isang beneficiaryo ay pumirma sa payroll, pumirma po doon sa SAC form, doon sa likod ng SAC form kung saan makikita kung ano yung ayudang natanggap nila. And then, bawat isang beneficiaryo po ay kailangan picturean. Meron pong kailangan picture. Nandun po yon sa ating requirements para sa liquidation naman po ng ating mga local government unit. Ayun, so na siguro naman ay naunawaan na ng ating mga kababayan na nagaduda marahil doon sa ating mga opisyales ng ating mga barangay ng DSWD na baka kako gamitin yung kanilang form sapagkat kinuha ito sa kanila, pero binigyan naman ni Miss Chatty ngayon ng kasiguraduhan na hindi ito magagamit sapagkat merong mga batayan at panuntunan pa rin na sinusunod upang mailabas o mai-release ang isang ayuda sa isang individual. So hindi po yan magagamit ni numan sapagkat meron po o kailangan pong picturean, kailangang lumagda ang isang individual bago po niya makuha ang ayuda mula naman po sa DSWD. Tama po. Miss Chatty, ilan din po sa ating natanggap na mga reklamo o mga complaint o mga hinaing ng ating mga kababayan? May mga senior citizen daw po na mga hindi nakatanggap. Halimbawa, ang pensyon niya po ay 1,500 lamang sa looban ng isang buwan. Pero automatic po na hindi na sila kasama dito po sa Social Amelioration Program. Ano po ang dahilan, Miss Chatty? Maliban po doon sa tumatanggap sila na namang liit naman na ayuda o pension. Yes po, naiintindihan po natin yan, yung hinayin talaga ng ating mga kababayan. Ngunit ipapaalala lang po natin na pamilya po ang ginagawang batayan ng assessment at hindi po individual. Kung ang isang senior citizen po ay nakakatanggap siya ng pensyon na sabihin nga natin 1,500 per month, ngunit siya po ay kabilang sa isang pamilya kung saan ang anak niya ay isang teacher o kaya po ay government employee or private sector employee at talagang hindi qualified yung kanilang isang buong pamilya, ay hindi po talaga sila makakatanggap ng ayudang mula sa Social Amelioration Program. Dahil nga po, pamilya at hindi individual ang ginagawang batayan po ng assessment. Ayon, so maliwanag po yan sa ating mga kababayan na ang batayan ay hindi po individual bagkos ay pamilya, yung tinatawag po rin na household. Though may pagkakaiba po yan yung families and household. Yes, Miss Chatty, po. may ilan pong mga katanungan dito sa ating social media account. At yung atin din pong mga kababayan ay ini-encourage po natin na makiisa dito po sa ating panayam na ito kay Miss Chatty. Sa lahat po ng mga kababayan natin na nanunood sa kanilang mga telebisyon, maaari po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa 0925-8859-578. Sabi po dito ng isa nating kababayan na nagtatanong po, Miss Chatty, wala pa rin pong sa form dito po sa aming bayan at DSWD confirmation. Ay kabayan na nagtatanong, siguro maibigay mo yung eksaktong pangalan ng barangay at bayan na sinasabi mo sapagkat base naman sa ating datos ay meron na mga form na binigay na una nang ipinamahagi ang DSWD. Pakibigay lamang sa amin yung specific na barangay para yan ay ating maiberipika bago natin masagot ang iyong katanungan. Sabi naman dito, pwede po bang bawiin ang mga forms ng mga hindi nakakuha ng mga benepisyaryo sa DSWD dahil ito po ay permado ng head of the family? Yan po ay napaliwanag na natin kanina, pero baka may karagdagan po kayong impormasyon, Miss Chatty, patungkol po sa katanungan na ito. Please go ahead po. Yes po, ulitin lang po natin na yung kalahati po ng form, dahil dalawa po yan, kung matatandaan po natin, isang kalahati ay kopya ng benepisyaryo at ang isa pong kahati ay kopya ng IATF or Interagency Task Force na yan po ay ibabalik sa DSWD. Yung kalahati po, you are very welcome na kunin po yan dahil pirmado nyo nga po dahil yun po ang sinabi ninyo at
maaari niyo po itong kunin. Basta po yung kalahati po ay maiiwan sa DSWD. At inuulit ko po, wag po kayong matakot na baka magamit ito ng iba upang makuha ang ayuda na dapat ay sa tingin nyo ay sa inyo. Hindi po ito magagamit dahil meron po tayong mechanism, meron po tayong sistema na sinusunod upang makuha ng isang benepisyaryo ang ayuda mula sa Social Amelioration Program. Okay. At para po, Miss Chatty, doon sa naibigay na, ilang araw na po nilang naisumiti yung kanila pong mga SAC o yung mga Social Amelioration Card, pwede po kayo makipag-ugnayan? Nasa mga ano pa po ba gayon, Miss Chatty? Nasa mga MSWD officer, yung mga SAP form o naibigay na po sa provincial? Kasi kung halimbawa, paano po, Miss Chatty, kapag napadala na po pala sa provincial at gusto pa rin nilang makuha yung kalahati po nung form na sinubmit nila? Sa ganitong pangyayari po, kailangan pa po nating talaga makipag-coordinate sa provincial Social Welfare and Development Office po or sa ating SWAD. Dahil po, kapag naipadala na po ito, talagang mahihirapan pong kunin yung ating mga kababayan. Pero talagang ina-assure naman po natin sila na kung hindi man po nila ito makuha, wala naman pong magagamit ang DSWD para dito. Talagang for data purposes lamang po ito dahil maaari pong magamit ang data na ito para naman ma-assess sila sa mga susunod na panahon para po malaman talaga natin at mas mabilis po yung magbibigay ng ayuda kung sakaling magkakaroon po ng iba pang krisis. Ayaw po nating mangyari ito, pero dahil naranasan na po natin, mas madali po tayo makakakuha or makakapagbigay ng ayuda sa ating mga kababayan kung meron na po tayong existing na data mula nga po sa pinirmahan nilang SAC form. So kung Ayun. nasa atin na po ito, mas madali po tayo makakapagbigay ng ayuda, hindi po ba? Magandang puntos po yan, Miss Chatty, at least maunawaan po ng ating mga kababayan na hindi lamang ho dito nagatapos. Hopefully, we are praying, pero magiging basihan po yan at nadatos para naman sa mga susunod ho na mga ayuda pa na ibibigay po ng ating pamahalaan. Pero yun naman po yung assurance na binibigay naman po sa atin at ipinaabot naman po sa atin ng kagawaran po o ng DSWD. Miss Chatty, since pinag-uusapan po natin yung usapin po na yan, dito po sa aming probinsya, gaano po ba karami yun pong mga kababayan natin na after po na mabigyan ng sa form o ng social amelioration form ay pagkatapos pong ma-validate ay hindi naman po pala sila qualified? Gaano po in terms of percentage? O ilan po sa aming mga kababayan ang hindi po nakapasok? Base po sa ating datos, ang target beneficiaries po ay 57,891 nga po para po sa buong probinsya ng Marinduque. Ngunit po ang verified targets po ay 52,883. Ibig sabihin po, ito po yung mga pamilya na nakita natin base sa initial validation po, or initial verification, ay qualified po na makatanggap sa probinsya ng Marinduque. Ngunit, hindi po lahat sila nga ay makakatanggap. Base po sa ating data, para po sa BOAC, ay merong 2,418 families na hindi po nakatanggap, ngunit qualified. Samantala po sa Buenavista naman ay 225 families po ang hindi nakatanggap pero qualified. Para lamang po sa buong Marinduque po ay 2 province lamang po yung merong hindi nakatanggap na pamilya pero very qualified po. Okay. So, paano po ang mangyayari doon, Miss Chatty? Qualified sila pero hindi po sila nakatanggap. Ano pong inaasahan nila? Ito po ang naging usapan din po sa Central Office or ang pronouncement po ng ating DSWD Secretary Rolando Bautista na ikokolektahin pa rin po ito ng LGU at ipapasa po sa provincial office and then sa regional office po. At in-instruct po kami sa regional office na kolektahin ang mga pangalan na ito para isubmit sa central office kung saan sila po ang
magpapadala nito sa Department of Budget at sa Department of Finance din po para gawan po ng study kung ano po yung maibibigay na ayuda sa kanila. So ito po yung mangyayari na kukunin yung mga pangalan nila, isasubmit sa central office, and then central office po ang magpapadala sa Department of Budget and Management at Department of Finance para po matukoy kung ano pa yung maaaring ayuda na maibigay sa mga pamilya na ito na qualified naman, ngunit hindi nga po nakasama dahil limited din po yung ibinabang pondo sa atin ng national government papunta sa regional office po. Ayun, so isa po pala yun, ang pinakamahalaga po, base po sa ating panayam, ay hindi naman po tumitigil ang kagawaran na humana po ang ating pamahalaan, nagawa ng paraan, yun pong mga nag-qualified pero hindi naman po naisama dahil nga ni po sa kakulangan din po noon pong inilaan o initial budget na inilaan po para dito. Pero rest assured po ng ating pong pamahalaan ay gumagawa po ng paraan para sa mga susunod po na mga araw ay maglabas po sila ng abiso at makakarinig naman po kita ng positibong balita. Kaya kapit lamang po kita, mga kababayan. May isa rin po ditong katanungan, sabi po dito, na-validate nyo na, di po baga na-validate nyo na bago po ibigay, ano pong nangyari, bakit nung during the distribution po ay hindi po naisama. Ako na pong sasagot dito para po yung maunawaan kabayan, sabi nga po ni Miss Chatty kanina, meron pong initial validation pero habang isinasagawa po yun at nakita po nila na hindi qualified, posible po na hindi pa rin po kayo mabigyan. Kaya po inaasahan na ang lahat po ng ating mga kababayan na nag-fill up po ng form ay magsabi po ng katotohanan. Okay. Miss Chatty, pagdating naman po doon sa supposed to be ayuda dahil di po ba naglabas na rin po ng memorandum ang DSWD na mabibigyan na po ang mga barangay tanod, barangay health workers. Kumusta na po, ano po ang update dito sa aming probinsya? Ayan po, so far naman po, dahil nga po binabaan tayo ng memo tungkol dyan, ay ina-align na rin po ng ating mga LGU. So, upon validation po nila sa kanilang sa grounds ay kung makikita po ng isang barangay employee or BHW na kawani ay qualified naman po talaga bilang, sabi nga po, maliit lang naman yung natanggap nilang honorarium nga daw po, or pag mga volunteers ay mga allowance lang, ay pwede po silang mapasama. So, maaari po, nakasama na rin po sila doon sa total number ng target po sa ating probinsya ng Marinduque. Miss Chatty, nakapagbigay na po baga o hindi pa sa kasalukuyan? Sa kasalukuyan po, bine-verify pa rin po natin kung sino-sino na po yung mga nakapagsama ng mga officials po na honorarium lang ang natatanggap. So, as of now, ay hinihintay pa rin po natin yung update mula sa bawat LGUs po ng Marinduque. Pero dito po sa aming probinsya, so ibig sabihin po, Miss Chatty, wala pa po kayo natatanggap ng mga form coming from our LGUs? Yes po, wala pa po. So, as of now po, kahit sa buong Mimaropa, hindi pa po nakakatanggap ng forms o yung complete list ng mga nakatanggap ng SAP dahil po nga hinihintay natin na matapos po sila. Sa pagkakaalala ko po ay parang sa buong Mimaropa ay wala pa po atang 10 or more or less 10 pa lamang po yung nakakatapos ng mga LGU sa pag-payout. Opo. Pero Miss Chatty, naipamigay na naman po yung mga form para po sa ating mga barangay tanod, mga BHW. Nakapag-pick up na naman po. Lahat naman po ng forms natin ay naibaba na po sa LGU.
News. Okay, magandang balita po yan ano. So, medyo antabay na rin lamang po kayo at palagi po kayong makipag-ugnayan sa mga MSWD o po ninyo para meron pong development. At palagi din po tayong makikipag-alam sa tanggapan po ng DSWD Mimaropa. Maraming salamat po at very open po ang communication ng Regional Director ng ating pong DSWD Mimaropa. At kung hindi man po siya available ay ito nga pong si Miss Chatty ang kanya pong ang kumakatawan para matugunan po at masagot ang ating pong mga katanungan. Meron pa rin po ditong katanungan, bakit hindi po unahin ang seniors? Bakit kailangan pong salain at piliin po? Ano po ang inyong pahayag po tungkol dito? Ayun po, ulitin ko lamang po na ang ginagawa pong basihan ng ating pagpili ng ang katanggap po ng Social Amelioration Program, Emergency Subsidy, ay hindi po individual, kundi po isang pamilya. So, kung kasama nga po sila sa isang pamilya na hindi kwalipikado, ay hindi po magiging kwalipikado yung senior citizen na ito dahil po kabilang siya doon sa pamilya na hindi po kwalipikado. Miss Chatty, pagdating naman po dun sa second tranche po ng pagbibigay po, kailan po kaya ito mangyayari? Ayan Ano po, po ang update po dito? ayan po, dahil nga po in-announce po ng Malacanang ng ating Pangulo na ang ililift po ang ECQ or Enhanced Community Quarantine sa ilang mga probinsya, sa ilang mga region sa ating bansa, ay hinihintay pa rin po natin yung official pronouncement para po dun sa mga lugar na i-under na lamang po sa General Community Quarantine. So sa ngayon po, dahil may pronouncement po ang Malacanang na ang mga lugar na hindi na under ECQ ay hindi na po makakatanggap ng second tranche or second batch ng emergency subsidy under Social Amelioration Program. Ngunit naghihintay pa rin po tayo ng official memo or official pronouncement sa ating DSWD National Office at sa ating DSWD Secretary Rolando Bautista ng official po na memo na nagsasabi na ang mga lugar na hindi na po kasama sa ECQ ay hindi na makakatanggap ng emergency subsidy for second tranche. So, hinihintay pa rin natin po yan, mag-antabay lamang po tayo sa mga susunod na anunsyo. Oo, Miss Chatty, pero po dito sa aming probinsya, bagamat ang atin pong national government ay una na pong inanunsyo na ang Mimaropa po ay isa sa ilalim na sa General Community Quarantine simula po ng Mayo 1, subalit ito pong aming lalawigan sa pamamagitan po ng executive order na nilabas ng aming pong gobernador ay nagsasabi po na kami po ay patuloy pa rin na nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine up until May 15. Yes po, as far as I can remember, meron po talagang mga local na pamahalaan, provincial governments na tatalaga po ng sarili nilang ECQ. Pero as far as I know, nagsisend po ang ating mga local government ng for approval from Malacanang po. At kapag hindi po in-approve ng Malacanang, hindi po talaga sila makakasama doon sa pagbibigay ng second tranche. We understand na sarili po ang jurisdiction ng mga local government unit natin, provincial government unit. Ngunit, pamamahagi po ng SAP ay galing sa pondo ng national government, kung kaya po ang sinusunod po natin ay ang pronouncement po ng national government or ng ating Pangulo tungkol dito sa Social Amelioration Program po. Alright, so makikipag-alam po tayo dyan at pretty sure lahat naman po ng mga nararapat po na gawin, kinakailangan gawin ng provincial government ay isusumiti po para kung sakasakali man po na meron pangani pong second tranche o second wave, ito pong Social Amelioration Program ay ang ating pong probinsya ay mabiyayaan pa rin po sapagkat umaasa pa rin po ang aming mga kababayan na makatanggap po nung second wave po nung ayuda po coming from through DSWD. Yes.
Mm-mm. Miss Chatty, pagdating po dito sa Social Amelioration Program, baka meron pa po kayong idagdag sapagkat tutungo po tayo doon naman po sa update ninyo pagdating po doon sa mga regular na nakukuha naman po ng mga miyembro po ng 4Ps. Ayun po, para lamang po sa huling mensahe po para sa Social Amelioration Program. Sa mga hindi po nakatanggap or hindi nakasali, maaari pong dalawa lamang po yung maaaring dahilan kung bakit hindi sila nakatanggap ng ayuda. Una po ay hindi kwalipikado sa DSWD, ngunit kwalipikado naman po pala sa ibang programa ng ibang ahensya po or under ng DOLE or under DA. Yun po isa sa mga maaaring dahilan. Pangalawa po ay napuno na yung listahan ng target number of poor families sa inyong lugar. Pero alinman po dun sa dalawang dahilan, maaari pa rin pong mag-apela sa inyong mga LGU o barangay upang ma-assess po ang inyong pangangailangan at ito po ay i-refer sa nauukol na ahensya at i-endorse po sa DSWD upang matignan din po namin kung ano yung maaaring magawa po ng aming ahensya para sa kanila. So, yun naman po, para po naman po sa mga nakatanggap, hinihiling po namin na talagang gamitin po sa maayos yung natanggap na ayuda mula sa DSWD dahil para po talaga yan sa inyong pang-araw-araw na pangangailangan at para po mailaos itong panahon na tayo ay nasa enhanced community quarantine dahil sa COVID-19. Opo. Miss Chatty, patungkol naman po dun sa update naman po sa 4Ps, baka meron po kayong ibigay na mensahe at paunawa po para sa kanila. Yes po, para po sa ating mga 4Ps naman po, para po sa probinsya ng Marinduque, isang update lamang po na meron po tayong target number of 4Ps family sa Marinduque na 11,338, kung saan ang nakatanggap na po ng ating SAP emergency subsidy ay 10,574 families na po. So, konti na lamang po yung ating 4Ps families na hindi pa nakakatanggap ng benepisyo mula sa Social Amelioration Program. Ilan-ilan na lamang po sa kasalukuyan. Ayun. So, Miss Chatty, gusto ko lamang pong maunawaan, pag sa mga 4Ps po, sila po ay kabilang din sa nabigyan ng Social Amelioration Program at sabay-sabay po silang binigyan ng cash grant nung namahagi naman po dun sa non-4Ps beneficiaries. Tama po ba ako na understanding, Miss Chatty? Actually po, kasi po ang mga 4Ps beneficiaries, 4Ps members po natin, ay meron silang cash card or ATM po mula sa Land Bank or iba pang servicing banks natin na kung saan katuwang din po yun ng DSWD. So sila po ay, actually mas nauna po silang nakatanggap ng SAP emergency subsidy dahil nga po diretso pong ibinaba sa kanilang mga cash card yung additional cash grant mula sa Social Amelioration Program. Ang ibig sabihin po nito na ang isang miyembro po ng 4Ps ay makakatanggap ng karagdagang ayuda mula sa SAP. Ibig sabihin po, ibabawas po yung natatanggap nilang monthly cash grant sa 5,000 pesos at yung matitira po ay siyang karagdagan ng ayuda mula sa Social Amelioration Program. Halimbawa na lang po para malinaw, ang natatanggap po na cash grant ng isang pamilya na 4Ps ay 1,500 kada buwan. Kunyari lang po. Kung gayon, kung ima-minus po natin ito sa 5,000, ay 3,500 na lamang po yung makukuha nila mula sa SAP. Kaya po, may mga natatanggap po tayo na reklamo na sinasabi nila na 4Ps kami, hindi po buong 5,000 natatanggap namin. Tama po ito dahil base po sa policy ay ima-minus po o ibabawas po yung natatanggap nilang monthly cash grant sa 5,000 at yun po yung matitira ay idadagdag lamang doon bilang SAP emergency subsidy po para sa kanila. Ayun, maliwanag naman po yun. Meron po ditong katanungan, Miss Chatty, mula kay Guevara Macuge Alain. Bakit po dito sa Buena Vista, Marinduque, may nakakuha na asawa na OFWD? Ako po ay may anak na PWD. Asawa ko po ay nagtatrabaho sa Taiwan. Fisherman po doon, 4 na minor po ang minor de edad ang anak ko.
Wala pong akong trabaho. Ako po ay plain housewife. Pero binigyan ako ng form pero hindi naman po ako sinali sa master list para ma-interview man lamang. So, ayun po, kung narinig po natin na ang sitwasyon po ni ma'am ay may asawa po siya na OFW. So, hindi po talaga sila magiging qualified. Base po dun sa kanyang reklamo naman na may kakilala po siya na OFW yung asawa or isang kapamilya, ngunit napasama po sa nabigyan, maaari po nyo yung ireklamo sa DSWD at ipadala po yung pangalan ng kapitbahay ninyo na nakatanggap para po ma-assess namin dahil meron po tayong grievance system sa ating DSWD kung saan yung mga natatanggap po nating reklamo ay ginagawan po namin ng report para po maimbestigahan talaga dahil gusto po nating makita kung sino talaga yung mga karapat-dapat po na mabigyan dito sa ating bayan ng rehiyon ng Mimaropa. So, yun po. Kung may reklamo po sila, magpadala po ng mensahe sa aming pong hotlines na maaari po silang tumawag sa 0998-226-3646. Ulitin ko po, maaari pong tumawag sa 0998-226-3646 o mag-text po sa 0916-252-5799. O kaya naman po, kung meron po silang access sa email, maaari po silang magpadala ng email sa sap, that's sap.fomimaropa@dswd.gov.ph. So, yung matatanggap po namin mga reklamo dyan ay ginagawan po namin ng report para po ma-aksyonan ng kaukulang tanggapan para po makita talaga natin kung sino yung nararapat at hindi nararapat na makatanggap ng social amelioration program. At kaugnay din po niyan, Miss Chate, ay naglabas din naman po ang DSWD National ng mga numero. Maaari po natin yang mapanood sa ating pong mga television screen. Ang telephone number po o ang hotline number, you may call 16545. Sa smart naman po ay 0947-482-2864. Sa Globe ay 0916-247-1194. At sa Sun Cellular naman po ay 0932-933-9251. At kung text lamang naman po, 0918-912-2813. At kung email ay sa sapgrievances@dswd.gov.ph na ang mga numero po ay kasalukuyang nakikita nyo sa inyo pong mga television screen. Ang pinakamaganda ay meron din pong binigay ang DSWD Mimaropa para agaran din po kayong matugunan sa inyo pong mga katanungan. At mamaya po ay flash naman po natin yan sa atin pong mga screen. Miss Chatty, naubos na po ang ating oras. Marami pa po kitang mga kababayan na nagatanong, pero kami po ay nagpapaabot sa inyo ng pasasalamat sapagkat palagian pong bukas ang inyong linya at ang inyong komunikasyon upang sa amin po ay ipaunawa ang mga programa, ang mga katanungan ay mabigyan po ng kasagutan ng DSWD. Maraming salamat po, Miss Chatty, at kung meron pa po kayong panghuling mga mensahe na gustong iparating sa aming mga mamamayan, mga kababayan dito po sa aming lalawigan, please go ahead po, Miss Chatty. Yes po, unang-una Sir Romeo, maraming salamat po sa MNN din at sa PIA Marinduque para sa pagbibigay sa atin ng platform, ng pagkakataon po na maipahayag yung updates ng tungkol sa social amelioration program sa inyong probinsya para rin po maliwanagan din yung ating mga kababayan po sa implementasyon ng SAP sa inyong probinsya. At isa pa po ay nagpapasalamat din po kami sa ating mga kababayan dyan sa Marinduque na patuloy po talaga ang pag-intindi sa DSWD at sa mga lokal na pamahalaan, sa MSWD o sa mga barangay. Dahil alam po namin na talagang nangangailangan po kayo, pero patuloy pa rin niyo po kaming iniintindi at binibigyan ng pagkakataon na po kayo po ay mapaglingkuran. Huling paalala na lamang po ay nananawagan po kami sa ating mga kababayan na sana po ay maging matapat po tayo at isaalang-alang po natin yung mga kababayan talagang nangangailangan po ng tulong. Nais po natin na mabigyan ang pinakamahihirap na kababayan natin ng ayuda dahil sila po ang pinakanangangailangan sa ating bansang, lalo-lalo na po ngayon na may kinakaharap tayong
krisis medikal ng COVID-19. At nananawagan din po kami na sana po ay maging matapat po tayo sa pagsagot ng ating mga forms dahil po ay inuulit ko po, sana po ay maunang mabigyan ang ating mga kababayan na nangangailangan. Maraming salamat po sa oras na ibinigay ninyo sa amin sa DSWD. At kung meron po talaga kayong mga iba pang katanungan, ay i-flash na po sa screen yung mga numbers at email na pwede nyo pong mapagpadalahan ng mensahe patungo po diretso sa DSWD ni Maropa. At patuloy po kaming makikipag-ugnayan sa inyo, Miss Chatty, kapag mayroon pa po kaming mga iba pong mga katanungan at mga impormasyon na gusto pong malaman sa inyo. At bago po kami magtapos, isang magandang balita lamang po, at least marinig na rin po ni Miss Chatty na isa po sa mga barangay, isang benepisyaryo po dyan sa barangay sa bayan po ng Santa Cruz ay noong naalaman po niya na hindi po siya na nakatanggap na po ng iba pang ayuda ang kanya pong kapamilya mula po sa ating pamahalaan, ay isinauli niya po yun pong cash grant na galing po sa Social Amelioration Program ng DSWD. So, bagamat may ilan po na mga kababayan kita na medyo nagareklamo, pero higit at lalo sa lahat ay meron pa rin po tayong mga kababayan na tapat at marunong pong umunawa sa nangyayari pong ito dito sa ating bansa. Muli po, nakasama po natin at yan po ang tinig ng Regional Information Officer ng DSWD Mimaropa, Miss Chatty Decena. Maraming salamat po. At ako pa rin po si Romeo Mataak Jr. mula naman po sa Philippine Information Agency, Marinduque. At kasama po 10 ng aming Regional Director ng Philippine Information Mimaropa, si Dr. Joey Alagaran. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam at maraming salamat po sa Marinduque News Network at sa Lucky 7 Channel 3 sa pagbibigay po ng pagkakataon upang maipaabot po natin sa ating mga kababayan at maipaalam po natin sa ating mga kababayan ang mga programa po ng ating pamahalaan, lalong-lalo na po ang Social Amelioration Program ng DSWD. At mananatili po kayong nakatutok, nakaantabay sa Philippine Information Agency sa official Facebook po ng Philippine Information Agency Marinduque, gayon din po dito sa Marinduque News Network at sa Lucky 7 Channel 3. Maraming salamat po kay Dave Bautista Escala, ang amin pong technical dito sa Marinduque News. At muli po, ako po si Romeo Mataak Jr., nagpapaabot ng isang maligayang araw, malusog na umaga sa ating lahat. Magandang umaga. Programang ito ay inihahatid ng mga sumusunod: Sun Cellular at Smart. Stay connected. Stay updated. Dream Favor Travel and Tours. Experience your dream tour. Travel with us. Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. The Buwak Hotel. Your hotel in Marinduque. Relaxing comfort like home. Villa Atelana Resort. Your resort accommodation in Maniwaya Island. Marinduqueño Association of the Capital Area. An organization of Marinduqueños in Maryland, USA. Ako po si Jobilyn De Los Santos Sintay from Bulyasmin, Buwak, Marinduque. Nag-umpisa po ako minom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix last September. That time po nakakaramdam po ako ng sakit sa dibdib, hindi po ako makatulog ng maayos. Tuwing 12 midnight po nagigising ako, hindi na po ako makatulog hanggang umaga. Nung nag-umpisa po ako minom ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, naging okay po yung pagtulog ko. Tapos yung paninikip po ng dibdib ko, unti-unting na po siyang nawawala. Then po yung mga konti-konting varicose sa katawan ko, napansin ko po siya na habang umiinom po ako ng Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, nawawala po siya, bali nagpe-faded po siya.
Tapos po, ang kagandahan po dito sa Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee Mix, ano po siya, sugar-free po siya. Ang nagbibigay po sa kanya ng tamis is yung stevia po. Kaya, doon po sa mga katulad ko na hindi makatulog, tapos po medyo may nararamdaman sa katawan, may naninikip ang dibdib,